Atomic bomb nga ba talaga ang dahilan kung bakit natapos ang World War II? Ang World War II ang isa sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng mundo. Sa huling bahagi nito, naglaban ang Japan at United States sa Pacific. Pero noong nagbagsak ang Amerika ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki noong August 1945, ilang araw lang ang lumipas, sumuko ang Japan. At doon nagtapos ang madugong digmaan. Pero teka. Ito nga ba ang tunay na kwento? Ang atomic bomb nga ba talaga ang tumapos sa World War II? Dahil kung susuriin nating mabuti ang kasaysayan, may isa pang pangyayari na halos kasabay ng atomic bomb. At ayon sa ilang historian, maaaring iyon ang tunay na dahilan kung bakit biglang sumuko ang Japan. August 1945, isang eroplano ng Amerika ang lumilipad patungo sa Japan. Sa loob nito ay isang sandata na manggugulat sa buong mundo. Isang bomba. Hindi ordinaryong bomba, isang atomic bomb. Noong August 6, 1945, ibinagsak ito sa lungsod ng Hiroshima. Sa loob lamang ng ilang segundo, isang napakalakas na liwanag ang kumalat sa buong syudad. Nagpistulan nitong isang maliit na araw na sumabog sa ere. Nag-iba ang mga gusali, nasunog ang mga bahay, libu-libong tao ang agad na nasawi. Sa pagtatapos ng taong 1945, tinatayang humigit kumulang 140,000 na katao ang namatay. 3 araw matapos iyon, isa pang atomic bomb ang ibinagsak sa lungsod ng Nagasaki, kung saan tinatayang 70,000 hanggang 80,000 na katao ang namatay bago matapos ang taon. Pagkatapos nito, noong August 15, 1945, inanunsyo ni Emperor Hirohito ang pagsuko ng Japan. Ito ang kwento na matagal nang tinuturo sa maraming aklat ng kasaysayan. Ang sabi ng kwento, natakot ang Japan sa atomic bomb, kaya sila sumuko at doon natapos ang World War II. Isang kasaysayan na napakadaling tandaan. Pero kapag sinimulan mong tingnan ang mga tunay na dokumento, mga meeting ng mga leader ng Japan at mga military reports noong panahong iyon, may lalabas na isang katotohanan. Noong 1945, hindi lang Hiroshima at Nagasaki ang binomba ng Amerika. Sa katunayan, sa loob ng maraming buwan, sunod-sunod na lungsod sa Japan ang tinamaan ng malawakang air raids. Gumamit ang Amerika ng B-29 bombers na naglalaglag ng libu-libong incendiary bombs, mga bombang dinisenyo para magsimula ng malalaking sunog sa mga lungsod. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ang isang raid, nilalamon ng apoy ang buong mga kapitbahayan. Gumuho ang mga gusali at ang natitira ay abo. Sa loob ng ilang buwan noong 1945, mahigit 60 na lungsod sa Japan ang nasira dahil sa pambobomba ng Amerika. Isa sa pinakamalalang nangyari ay noong gabi ng March 9 hanggang 10, 1945, nang bombahin ng Amerika ang Tokyo gamit ang napakaraming firebombs. Ang raid na iyon ang naging pinakamapaminsalang air raid sa buong World War II. Sa loob lamang ng isang gabi, tinatayang mahigit 100,000 na tao ang namatay at malaking bahagi ng lungsod ang nilamon ng apoy. Kapag ikinumpara ng mga historian ang bilang ng mga namatay sa bawat bombing attack noong 1945, ang Tokyo firebombing ang may pinakamataas na bilang ng nasawi sa isang raid, hindi Hiroshima. Sa lawak ng lungsod na nawasak, hindi rin nangunguna ang Hiroshima. May ibang lungsod sa Japan na mas malaki pa ang porsyento ng pagkawasak. Ibig sabihin, para sa mga lider ng militar ng Japan noong panahong iyon, hindi na bago ang pagkawasak ng isang buong lungsod dahil sa pambobomba. At dito pumapasok ang mahalagang tanong, kung ilang buwan nang nasusunog at nawawasak ang mga lungsod sa Japan, bakit nga ba ang atomic bomb sa Hiroshima ang madalas sinasabing dahilan ng kanilang pagsuko? Kung ganoon kalala ang pambobomba sa Japan, bakit hindi pa rin sila sumusuko noon? Ganito yon. May strategy ang Japan. Noong 1945, alam na ng maraming leader ng Japan na halos imposible nang manalo sa digmaan. Pero may plano sila. Ang pilitin ng Amerika na makipag-negotiate para sa kapayapaan. Naniniwala ang mga leader ng Japan na kapag sinubukan ng Amerika na lusubin ang mismong Japan, magiging napakalaki ng casualties sa magkabilang panig. Inaasahan nilang 100,000 sundalo ng Amerika ang maaaring mamatay sa isang invasion. Bakit? Dahil sa plano ng Japan, hindi lang militar ang lalaban. Handa nilang gamitin ang milyon-milyong sundalo at sibilyan para depensahan ang bansa mula sa mga beach hanggang sa loob ng mga lungsod. Ang layunin ay gawing napakahirap at napakamahal ang invasion para sa Amerika.
Ang strategy na ito ay bahagi ng planong tinatawag na Ketsugo o ang planong ipaglaban ang mismong lupain ng Japan laban sa invasion. Kung magiging napakalaki ng casualties ng Amerika, umaasa ang mga leader ng Japan na baka mapilitan ng Amerika na makipag-negotiate para sa kapayapaan sa halip na tuluyang sakupin ng bansa. Isang kapayapaan kung saan mananatili ang kanilang emperador at ang sistema ng kanilang gobyerno. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang malaking bansa na hindi pa kalaban ng Japan, ang Soviet Union. Noong 1941, nagkasundo ang Japan at Soviet Union na hindi sila maglalaban sa digmaan. Tinawag itong Soviet-Japanese Neutrality Pact. Para sa Japan, napakahalaga ng kasunduang iyon dahil habang nakikipagdigma sila laban sa Amerika at Britain sa Pacific, hindi nila kailangang mag-alala sa isang malaking hukbo mula sa norte. Umaasa rin ang Japan na baka ang Soviet Union ang tumulong bilang tagapamagitan sa pakikipag-usap nila sa Amerika upang matapos ang digmaan. Pero pagsapit ng June 1945, sa mga meeting ng mga leader ng Japan, halatang nag-aalala na sila dahil sa isang masamang balita. Ilang buwan bago iyon kasi, nangako ang Soviet Union sa mga allies na sasali sila sa digmaan laban sa Japan matapos matalo ang Germany sa Europe. Kung mangyayari iyon, magbabago ang kapalaran ng imperyo ng Japan. Sa isang policy meeting, sinabi ng general ng Japan na si Kawabe Toroshiro na napakahalaga na manatiling mapayapa ang relasyon sa Soviet Union dahil kapag nasira ito, lalo pang hihina ang posisyon ng Japan sa digmaan. August 6, 1945, ibinagsak ang atomic bomb sa Hiroshima. Wasak ang lungsod. Pero ang totoo, hindi pa rin sumusuko ang Japan. Patuloy pa rin naghahanda ang militar ng Japan sa posibleng invasion ng Amerika. Nakaposisyon pa rin ang mga sundalo sa mga beach at hindi pa rin binabago ang kanilang mga defense plans. Sa pananaw ng kanilang military command, isa na namang lungsod ang nawala, isa na namang trahedya ang nangyari, pero hindi ito sapat para baguhin ang kanilang strategy sa digmaan. 3 araw ang lumipas, ibinagsak ang ikalawang atomic bomb sa Nagasaki. Pero sa parehong araw na iyon, may isa pang pangyayaring halos hindi napansin ng lahat. Isang pangyayaring mas nagpabago ng isip ng mga leader ng Japan. August 9, 1945, idineklara ng Soviet Union ang digmaan laban sa Japan. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimula ang isang napakalaking invasion sa Manchuria, isang rehiyon sa northern China kung saan nakastation ang malaking puwersa ng Japan. Mahigit 1.5 na milyong sundalong Soviet ang sabay-sabay na umatake, kasama ang mga tangke, eroplano at artillery. Ang hukbo ng Japan sa Manchuria na tinatawag na Kwantung Army ay dating isa sa pinakamalakas na puwersa ng Japan. Pero pagsapit ng 1945, humina na ito. Kulang na ito sa mga modernong kagamitan at marami sa mga veteranong sundalo nito ay nailipat na sa ibang front. Kaya sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na nawasak ang kanilang depensa. Mabilis na kumikilos ang mga puwersa ng Soviet sa rehiyon. Para sa Japan, biglang naging mas malinaw na natatalo na sila sa digmaan. Hindi na lamang isang malaking bansa ang kalaban nila, 2 na. At kung sakaling masakop ng Soviet Union ang Japan, may malaking posibilidad na mawala ang kanilang emperador at ang buong sistema ng kanilang gobyerno. Matapos magsimula ang Soviet invasion noong August 1945, nagkaroon ng mga emergency meeting ang mga leader ng Japan. Sa mga meeting na iyon, malinaw ang bagong problema. Hindi na lang nila iniisip kung paano lalaban sa Amerika. Iniisip na rin nila kung paano maiiwasan ng Soviet Union. Kung makarating ang Soviet Army sa mga isla ng Japan, maaaring hatiin ng bansa at kontrolin ng iba't ibang nanalong bansa tulad ng nangyari sa Germany pagkatapos ng World War II. Pero kay Emperor Hirohito, hindi ito dapat mangyari. Kung susuko sila sa Amerika, may posibilidad na manatili pa rin ang emperador bilang pinuno. Pero kung sakupin sila ng Soviet Union, maaaring mawala ang emperador at ang buong sistema ng monarkiya ng Japan. Kaya nagkaroon ng matinding hindi pagkakasundo ang mga leader ng Japan kung susuko ba sila o hindi. Si Emperor Hirohito mismo ang pumasok sa meeting upang tapusin ang kanilang pagtatalo. At doon niya inutos na tanggapin na ng Japan ang pagsuko. Noong August 15, 1945, inanunsyo ng Japan ang kanilang pagsuko. Natapos na ang World War II. Sa loob ng maraming taon pagkatapos ng digmaan, ang atomic bomb ang naging simbolo ng pagtatapos ng malaking digmaan. Pero hindi ganoon kasimple ang totoong nangyari. Kapag sinuri ang mga military record, mga diary ng mga leader ng Japan at ang timeline ng mga desisyon sa Tokyo,
makikita na mas komplikado ang tunay na nangyari. Totoo na ang atomic bombs ay nagdulot ng napakalaking pagkawasak at pagkawala ng maraming buhay. Pero sa pananaw ng mga leader ng Japan noong panahong iyon, may isa pang pangyayaring nagbago sa sitwasyon, ang pagpasok ng Soviet Union sa digmaan laban sa Japan. Sa sandaling iyon, ang bansang inaasahan nilang maging tagapamagitan ay siya ring magiging bagong mananakop. Para sa Japan, mas mabuti nang sumuko sa United States kaysa makita ang kanilang bansa na mapasailalim sa kontrol ng Soviet Union. Pagkatapos ng digmaan, naging mas simple ang kwentong madalas marinig ng mundo. Atomic bomb ang tumapos sa World War II. Para sa Amerika, ang kwento ng atomic bomb ay naging simbolo ng kapangyarihan ng bagong teknolohiya. Para sa Japan, ang pagsasabing sila ay natalo ng isang miracle weapon ay mas madaling tanggapin kaysa ipaliwanag ang mas komplikadong sitwasyon ng digmaan. Pero para sa mga historian na nag-aaral ng mga dokumento ng panahong iyon, malinaw ang isang bagay. Ang pagtatapos ng World War II ay hindi resulta ng isang pangyayari lamang. Maraming dahilan kung bakit ang bansang minsang nais sakupin ng mundo ay tuluyang napilitang sumuko, lalo na kung kapangyarihan na ng isang tao ang malagay sa alanganin. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.